Una po sa ating mga balita, pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng serbisyo sa lahat ng henerasyon ng mga Pilipino. Sa katunayan, malapit na maisakatuparan ang pagpapatayo ng mga Child Development Centers, partikular sa malalayong lugar na makatutulong sa paghubog sa mga kabataan. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Maayos na kinabukasan para sa mga kabataan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagpirma ng Joint Circular para sa pagtatatag ng Child Development Centers sa bansa. Layo ng Joint Circular na maging klaro ang guidelines o alituntunin para sa mga lokal na pamahalaan upang magtayo ng mga Child Development Center o CDC. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ang ekonomiya, pagkain at infrastruktura ang tinututukan ng pamahalaan. Kabilang din anya ang mga hakbang tulad nito na patunay na pinagtutuunan din ng pansin ng edukasyon sa bansa. Malaking papel anya ang mga istrukturang ito sa paglinang ng mga kabataan sa murang edad. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Punto pa ng Pangulo, mahalagang matutukan ang early childhood development ng mga bata dahil ito ang magsisilbing daan para sa pagpapabuti ng pundasyon ng kabataan na kalaunay magiging malaki ang ambag sa pundasyon naman ng bansa. Nasa 300 CDCs ang target na maitayo kung saan mabibigyan ng prioridad ang mga low-income barangays na wala pang CDC. Alinsunod sa mga alituntunin ng Joint Circular, dapat magsumite ang mga LGU ng kanilang budget request sa pamamagitan ng DBM Apps Portal kung saan susuriin at irerekomenda ng DepEd ang mga kwalipikadong proyekto. Kapag naaprubahan, ibibigay ang pondo sa mga LGU na dapat maglaan ng hindi bababa sa 150 square meters na lupa at sagutin ang mga gastusing operasyonal kabilang ang sahod ng mga guro at bayad sa kuryente at tubig. For this year, we have identified 328 low-income barangays that will now be provided with funding for them to access early childhood development initiatives. Of this number, 89 will be in Luzon, 106 will be in the Visayas, 133 in Mindanao, including BARM. Binigyang diin naman ng Pangulo na maliit na bahagi lamang ng solusyon ang CDC. Kaya pinaiigting pa niya ang iba pang programa ng pamahalaan, kabilang na ang First 1,000 Days of Life program para matutukan ang kalusugan at nutrisyon ng kabataan sa unang 1,000 araw. Gayon din ang Supplementary Feeding Program, School-Based Feeding Program at Walang Gutom Program para sa vulnerable sectors. My fellow Filipinos, we recognize that education goes beyond what happens just inside the classroom. The government continues to find ways to support our children so they can grow, they can thrive and reach full potential. Through health and community programs, we remain committed to helping them become productive members of our society. Hinimok naman ng Pangulo ang mga LGU maging ang mga magulang na gawin ang nararapat na hakbang para sa tagumpay ng programa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.